Saan ba ang recommended ng code na pinaka-safe na putol or construction joint ng columns? Kung gusto mong malaman, panoorin mo to. Meron tayong natanggap na message galing sa isang follower natin na nagre-request siya regarding kung saan ang construction joint location in a column. Kumbaga, tinatanong niya kung alin ba ang recommended location ng construction joint sa columns. Ito ang natanggap nating message. Good PM Engineer, may video tutorial po ba kayo saan yung most recommended putol or construction joint for columns? Napanood ko na po yung for beams and slab. Thank you so much po for sharing. More power. Bago natin sagutin ito, i-discuss muna natin kung ano ang column. Actually, ang column ay isang patayong vertical structural element na sumasalo ng bigat mula sa beam, slab at bubong at ninililipat ito pababa sa pundasyon. Kadalasang gawa ito sa reinforced concrete o steel. Yung mga loading na sinasabi na binubuhat ng column ay ang gaya ng self-weight, pangalawa, live load or mga tao, gamit at equipments. Wind load, pwersa ng hangin o gumagalaw pahalang or horizontal. Seismic load, paggalaw mula sa lindol. At saka kombinasyon ng axial load at bending or PM interaction. Ano naman ang kahalagahan at function ng column? Ito ang nagdadala ng bigat, lahat ng mga loadings na dinadala or nasa structure mula sa taas papunta sa foundation. Ito ay nagbibigay ng stability sa buong gusali para hindi ito gumuho. Parte ng structural skeleton kasama ng beam at slab. Tumutulong din ito sa lateral resistance laban sa lindol at hangin. So, ibig sabihin siya talaga ang tinatawag na paa or skeleton ng structure. Siya lahat ang responsible to carry the load acting in a building or structure. Marami siyang mga uri ng failures gaya ng compression failure. Ito ay ang pag-compress o pagdurog ng column dahil sa labis na bigat. Kumbaga kinukompress niya yung column, yung konkreto. Kaya mapapansin natin yung failure niya pumuputok sa bandang gitna ng poste. At pangalawa, buckling failure or pagbaluktot ng column kapag masyadong payat o mahaba at kung overloaded na siya. Ang pangatlo naman ay shear failure. Ito ay ang diagonal crack sanhi ng biglang lateral forces. Pang-apat, actually ito, bihira ito mangyari. Kumbaga rare ito, ang tension failure. Bihira mangyari sanhi ng hatak or tensile force. Panglima, combined forces, sabay na pag-bend at compression. Karaniwan ito nangyayari or nag-u-occur doon sa corner columns. Construction material defects. Ito ay commonly nangyayari ito sa site na nagkakaroon ng lapses sa construction methodology at construction implementation. Mali ang halo or kulang ang bakal dahilan ng pagkakaroon ng mahinang column. So, paano natin maiwasan ang mga failure na ito? So, susundin natin ang tamang structural design ayon sa NSAP or ECI code. At saka paggamit ng quality materials at tamang construction practice. Siguraduhin natin ang tamang sukat at rebar placement at curing. Sundin ang tamang methodology of the construction. Ngayon, sa actual construction kasi, hindi palaging isang buhusan lang natatapos ang column or ano pa mang buhos sa site. May slab man yan, maposte, beams at kung ano pa man na structural elements. Dito na pumapasok ang construction joint, ang pagputol or paghinto ng buhos.
meron tayong nakasulat sa code kung saan ang tamang putol or most recommended and safe construction joint. Pag nagbuhos tayo ng poste, bubuhusan natin doon sa tama or pinaka-safe na location ng construction joint base sa sinasabi ng code. Ano ang sinasabi ng code? Base sa ECI 2243R95 Section 3.2.2.2 Columns and Walls. Ito ang sinasabi ng code. Construction joints in column and bearing wall should be located at the undersides of floor slab and beams. Construction joints are provided at the top of floor slab for columns continuing to the next floor. Column capitals, hunches, drop panels, and brackets should be placed monolithically with the slab. Ang ibig pong sabihin ito, kung anong sinasabi ng section, ang construction joint o putol ng buhos sa column at bearing wall ay hindi basta-basta pwedeng ilagay kahit saan ayon sa code. Ang ibig sabihin, para sa mga column at wall na nagtatapos sa isang palapag, ang construction joint ay dapat ilalagay sa ilalim ng slab o beam. Explain natin further regarding dito. Ito ang construction joint location. Ito, ang ibig niya sabihin, ang poste natin, bubuhusan natin hanggang ilalim lang ng beam. Yun ang sinasabi ng code. Ito, yun ang sinasabi ko na construction joint in columns and bearing wall should be located at the underside of floor slab and beam. Ibig niya sabihin, dito, bubuhusan mo hanggang ilalim ng beam kung mayroon kang beam o hanggang dito. Pagbuhos mo, ito ang approved na or recommended na safe location ng construction joint base sa code. At kung wala ka namang beams, kumbaga flat slab, doon naman sa ilalim ng slab. For example, wala kang biga, kumbaga flat slab yung structure mo. Considering ito ang slab, dito ka rin magpuputol. Ibig sabihin, hanggang dito lang ang buhos mo. Yun ang ibig niya sabihin. At saka naman, kung tutuloy ang poste mo pataas, dito ka naman magpuputol. Normally, kasi pag binuhusan natin, dito naman tayo papatong sa second floor, papuntang third floor na columns. Allowed yan na magpatong tayo. Consider ito na construction joint pagka didiretso. Yun ang sinasabi sa code. Ito po yun. Construction joints are provided at the top of floor slab for columns continuing to the next floor. Ito yon. Para naman sa mga column na tutuloy pataas, halimbawa mula sa first floor hanggang second floor, ang construction joint ay dapat nasa itaas ng floor slab. Ito na ang tinutukoy nun. Kung tutuloy ang poste mo, dito na ang consider na construction joint. At sa kapag dating ulit doon sa third floor, kung mayroon kong third floor, ganito rin, halimbawa third floor to, dito ka pa rin, hanggang dito ka pa rin sa underside of the slab, kumbaga sa ilalim ng slab. Take note, ito ang pinaka-safe na recommended ng code. Pagka wala ka naman, ulitin ko, pagka wala ka namang beam or flat slab ka lang, so ilalim ng flat slab, ine-recommend ito base dito sa code na sinasabi, base dito. Tapos yung tinatawag na column capital, hunches, drop panel, and brackets should be placed monolithically with the slab. Ang ibig niyang sabihin, ang column capital, hunches, drop panel, at brackets ay kasabay or dapat bubuhusan kasama ang slab at hindi ito hiwalay. Ito yun ang sinasabi. Halimbawa, ito, kumbaga may drop panel ka dito, may nakalagay, isasabay mo na yan sa slab at saka beam. Ito. So, yung hunches na sinasabi nila sa code, kumbaga, kung ang matira dito, kasi hanggang dito lang naman ang buhos mo ng poste, isasabay mo na pati biga at slab. Kaya na-discuss natin yung eksaktong location. Dito yon.
Napaka-importante po ito na ito ang pinaka-safe kasi dito magtataka kayo na bakit dito inalaw ng code magkaroon ng tinatawag na construction joint na nasa ilalim naman ng biga. Magtataka kayo. 'Di ba usually yung ginagawa sa site dito sa more or less ang ginagawa nila 2.4 or 2.44 yung vertical size ng plywood or pinolik. Or alam nyo kung bakit yan ang ginagawa? Commercial purposes kasi yan eh. Sakto yung plywood na 2.4 para hindi na magtatabas or hindi na alanganin. Kaya yan ang ginagawa, isang buong plywood. Pinapatayo lang dyan. Ito mostly nangyayari ito, it's over 4 dito. More or less. Kasi ginagawa lang naman to actually dahil sa isinusukat lang nila para hindi sila mahirapan sa pagporma. Hindi na mag-cut ng mga formworks para buo na siya. Tapos dito, yung siruho na lang yung ginagamit. So, nakikita natin sa site, ano to, more or less 2.4 pag pinapatayo. Ang purpose nun, para hindi na mag-cut at di mahirapan at di masayang yung formworks, kumbaga buo na siya, hindi na siya mahirap ikabit kasi buo at hindi masasayang, hindi na kailangan tabasin pa. Ngayon, ang natitira naman dito, binubuhos na yan kasama yung beam and slab, binubuhos nila magkasama na to. Yun ang actual or practice sa site na ginagawa dahil sa commercial purposes. Pero sa engineering or base sa engineering principles or sa code, inire-recommend dito kasi ito ang pinaka-safe base sa code. Kasi kung hindi mo sundin ito, possible magkaroon ng problema yung poste. Just in case mag-overload, magkaroon ng earthquake, possible yung poste mo ay magkaroon ng failure or mag-fail. Gaya nito. Ito ay backlink. Nagka-problema siya dito banda. Itong kasi nag-buckle siya sa possible sa earthquake or possible sa overloading at saka ito rin sa compression. Saka sa shear naman. Kaya dito ni-recommend yung safer location, kumbaga most recommended. Ngayon may tanong ako. Bakit ang under slab or under beam ang tinutukoy ng code na pinaka-safe na construction joint? Anong reason ba't niya napili dyan? Yun ang gusto kong malaman at gusto kong makuha ang opinion nyo galing sa inyo. Paki-comment na lang po sa baba and after that, pag nabasa ko, magbibigay ako kung ano ang nalalaman ko regarding kung bakit at anong reason na yan ang pinaka-safe na tinukoy ng code. Thank you. Kindly follow, like, and share na rin para sa pagtuloy-tuloy ng mga tutorial natin or gaya ng mga video na to para sa mga baguhan na architect, engineers, foremen at saka skilled workers including laborers para magtuloy-tuloy ang paghahatid natin or pag-share ng konting kalaman para naman matuto ang mga interesado. Salamat and God bless.